Okay, good evening to each and everyone. Tonight, magpadayon ta sa ato ang paghisgot about prosperity. Prosperity. Unya, di na to tugutan mga igsoon nga mahuman ta sa series ani. Nya wag ya punta kakitag prosperity sa atong unahan. Amen? Kay gi-prepare na nas Ginoo tanan. Ang ato na lang is to learn the principles of a Christian, kaning as a believer, unsa may atong attitude towards the resources, towards the prosperity that God allowed us or will allow us to enjoy. Amen? Kay sa musugod kag sa dili, uncertain gyud na siya. Kung dili nimo mamao paggunit, pwede na siya mawagtang. Pero kung sakto ang imong attitude, ang imong karakter, sakto mga kaigsunan, ang Ginoo maoy mo cultivate ana, ang Ginoo maoy mo padaghan ana, ang Ginoo maoy mo palig-on ana para nimo. Basta ang imong kasing-kasing sakto diha sa Ginoo, kay baw kag unsaon nimo paggamit, then you can have a durable riches. It is God's promise mga kaigsunan. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this evening. Thank you for giving us another opportunity to learn about prosperity. And I pray, dear God, that you will help us to learn principles na angay na mong kuptan sa mga kasing-kasing, Lord, with regards sa earthly riches. Nga dili unta, Lord, makadaot sa among kinabuhi, kundili magamit namo para sa pagpalambo sa imong buluhaton. Magamit namo para sa pagpalig-on sa amo ang earthly riches usab para makaabot gyud sa among generations nga umaabot. And I pray, dear God, that you will allow us, O Lord, to understand and be able to apply this lesson, Lord, tonight nga among isgutan. Please use me, empower me once again, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. All right, you may take your seat, please. The title of this message, mga igsoon, is David's Wealth and Character. Daganatag na isgutan. Naisgutan na nato si Joseph, naisgutan na to si Abraham, karon hisgutan na to mga kaigsunan si David. Kinsa man si David, ug unsa man si David, kabahin sa iyang wealth. Alright? So, kinsa si David, nganong giintriguhan siya sa Ginoo og panalangin? Kinsa si David, nganong gisaligan siya sa earthly riches, nga makadaot man na siya kung maadto na siya sa kamot, nga walay Ginoo ang iyang kinabuhi. So, number one, sugdan nato sa iyahang success sa gubat mga kaigsunan. His military success and spoils of war. Aning paagiha, managhan ang imong kayamanan sa unang panahon. So karon lahi ang atong pakigubat mga igsoon. Ang atong kontra is poverty. Ang atong kontra mga igsoon is the prison cell. Nga diin ang yawa gusto niya nga adto ta didto para ang atong kinabuhi limited o gilimitahan sa mga tao, gilimitahan mismo sa yawa so that you cannot see prosperity in your life and so that you cannot respond to the great call which is discipleship. Because discipleship is very costly. Mahal gyud siya mga igsoon. Because ikaw may mugugod-gukod sa oras sa imong gidisciple, so you must be free. Kana palagdaan mga igsoon. Amen? Kana palagdaan. Naa kay daghan angay gub-on sa imong kinabuhi in order nga ang imong kinabuhi ma-in tune diha sa kabubuton sa Ginoo, which is to make a disciple. Because it is not easy to disciple someone. Na dili mo basta-basta makita, dili mo, wala kay ikapakita niya nga example how a Christian should live his life. Unsa nga klase nga kinabuhi ang gipromise sa Ginoo sa iya mga alagad. Well, di man nato sila inganyuhon mga igsoon nga kung makristohanon gani ka, mga alagad ka sa Ginoo, madato jud ka. Well, kung nasibo ang imong kasing-kasing sa kabubuton sa Ginoo, mahitabo na siya. Pero di man gud na mag-agad gud sa kanang unsay gisulti diha mao na gyud na mahitabo. Kay naa may atong part gyud. Amen? Kay daghan kayong reason ngano nga Kristohanon dili intriguhan sa Ginoo. Sa giving pa lang daan, pakyas na. So unsa man pag-intrigo sa Ginoo dinagko. Alright? Sa pagtabang pa lang ngadto sa uban, kung mapakyas ka sa Ginoo, how much more dito sa uban? Your motive is wrong.
Naana kay mga sayop nga motibo, mga igsoon, and that is why we cannot win our own battle. So, sa may nahitabo, we fight the wrong enemy. Imbes ang atong kontrahon katong mga kalisod, atong tabangan tong mga tao nga nasa kalisod, as what the book of Ephesians is telling us, mga igsoon, sa chapter 4, nga ang atong trabaho karon is to labor for the needy and to stop robbing, no? To stop stealing. Ingon sa Bible, he that stole, steal no more, but rather labor. Paghago para ngadto sa nanginahanglan. So that is what God wanted us to do sa church age. Mga igsoon, though sa panahon nila ni David, the same thing, pero actual gyud nga kaaway, tao gyud, mga igsoon. So kung dili ka mo attack og gubat, wala kay spoil makuha. So wala kay makuha nga additional nga kayamanan sa imong kinabuhi. So David's military victories brought substantial wealth through the spoils of war, which he dedicated to God. Mao na nakanindot. Nakadaog siya, nakakuha siya og mga spoils, mga kanang kayamanan sa ilahang gi-attack. So nakuha nila, mga igsoon, og wala niya giangkon for himself. Iyang gidedicate ngadto sa Ginoo. So the reason ngano nga Kristohanon today dili makadaog sa iyang gubat, because sa dihang nakapag siya og panalangin, gialaw sa Ginoo nga makagunit ka og panalangin, ikaw naman dayon tag-iya. Makalimot naman ka nga naa kay partner. Makalimot naman ka nga naay tag-iya gyud tinuod ana unya giintriguhan ra ka. Makalimot na dayon ka sa sugo sa Ginoo that you need to be a blessing to others. Daghan na kay kag malimtan sa imong kinabuhi, and that is why kausa ra gyud na hitabo, wala na nautruhi. Kay ngano man, napakyas man ka. Nasabtan, mga igsoon? So kaning pagkigubat ni David, nganong sige siya og kahimong successful, nganong ang Ginoo gikuyugan gyud siya mataggubat, mga igsoon, tungod kay every time nga naay victory siyang kinabuhi, he dedicate it to God. Iyang gidedicate sa Ginoo. Karon, madedicate nato ang kadaugan, mga igsoon, kung dili nato kalimtan ang pag-uli sa angang iuli. Mauna na ang gitudlo sa Ginoo nato karon, mga igsoon, nga dili nato makalimtan ang Ginoo sa panahon sa kadaugan. In fact, sa una pa na gitudlo sa Ginoo until today, gapadayo na, mga igsoon, because that is the way how God can bless His people. Alright? Si David, ingon ana siya, ang iyang dagway tuara gyud sa templo, mga igsoon. So ato sa ningisgutan ang iyang kadaugan sa iyahang pakigubat in 2 Samuel chapter 8, 1-14. Basahon nato ang mga bersikulo. The Bible says in verse number 1, and after this it came to pass that David smote the Philistines and subdued them, and David took Metheg-ammah out of the hand of the Philistines, and he smote Moab, and measured them with a line, casting them down to the ground. Even with 2 lines measured he to put to death, and with 1 full line to keep alive. So iyang gilahi, mga igsoon, asa to, naagyod sa iyang mga kamotanan. And so the Moabites became David's servants and brought gifts. David smote also Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his border at the river Euphrates. And David took from him 1,000 chariots and 700 horsemen and 20,000 footmen. And David houghed all the chariot horses, but reserved of them for 100 chariots. Pagkadaghanan niyang nailog, mga igsoon. In verse number 5, and when the Syrians of Damascus came to succor Hadadezer, king of Zobah, David slew of the Syrians 20,000 men. Pagkadaghanang patay, mga igsoon. Then David put garrisons in Syria of Damascus, and the Syrians became servants to David.
and brought gifts. Oh, napun iyahang panalangin. And the Lord preserved David whithersoever he went. Praise the Lord. Laliman ka nagkinsay nagprotect niya. Di ba? In verse number 7, and David took the shield of gold that were on the servants of Hadadezer and brought them to Jerusalem. And from Betah and from Berotai, cities of Hadadezer, King David took exceeding much brass. When kanisitoy, king of Hamath, heard that David had smitten all the host of Hadadezer, then Toy sent Joram, his son, unto King David to salute him and to bless him, nga naman, because he had fought against Hadadezer and smitten him, for Hadadezer had wars with Toy. And Joram brought with him vessels of silver and vessels of gold and vessels of brass. Another panalangin. Which also King David did dedicate unto the Lord with the silver and gold that he had dedicated of all nations which he subdued. Praise the Lord. Wala niya gisolo, wala niya gitaguan, wala niya, dili siya selfish. Ang iyang hunahuna, permi, without the Lord, I cannot win. So everything is the Lord's. So katong tanan niya nga na-subdue, mga kaigsunan, tanan niyang nakuha sa mga spoils, iyang gidedicate ngadto sa Ginoo tanan. In verse number 12, of Syria and of Moab and of the children of Ammon, and of the Philistines, and of Amalek, and of the spoil of Hadadezer, son of Rehob, king of Zobah, and David got him a name which he returned from smiting of the Syrians in the valley of Salt, being 18,000 men. And he put garrison in Edom, throughout all Edom he put garrisons, and all they of Edom became David's servants. And the Lord preserved David whithersoever he went. Nganong gapadayon ang panalangin? Because he dedicated what he received to the Lord. Kita, daghan kayong trial sa atong kinabuhi, every year, mga igsoon natay first fruit. Every month, every week, naatay, depende sa pagsud sa atong resources, sa atong income, naatay tithes. That is to remember God. That is to remember and to be reminded that it is not ours. We are just stewards of it. Amen? So kung dili ka mo uli sa imong tithes, kung dili ka mo uli sa imong first fruit, giangkon na nimo. So bisag unsaon nimong paningkamot sa imong kinabuhi, kapuyon jud ka, and there is no joy in your heart, and there is no victory in your life. So ang yawa, iya pug kang abugaran. Sige, mukita mangyapon ka, mabuhi mangyapon ka, but di gyud ka gamiton sa Ginoo. Mahimo kang distansya gyud sa buluhaton sa Ginoo. It doesn't matter how eager you are to serve the Lord, dili jud ka, mga kaigsunan, accepted sa Ginoo sa iyang buluhaton. Mao na nga naay sadness, naay kanang incomplete ang imuhang kalipay sa kinabuhi. Because only God can fulfill or can complete that joy in your heart, the contentment. Amen? Nga kanang ang imong kinabuhi ba nga kanang ambot lang kung nakaabot na mo nga point mga igsoon nga naglibog ka sa gikan imong kalipay. Naglibog ka ba? It is not through material things, but grabe lang yung kakamalipayon. Di ba? Pero kasagaran ng mga Kristohanon, makita nimo, mahibog ka din, managikan nimo kaguol, nga nung sige makamugot. Di ba? Malipay lang na ay makuptan, pero guwa na ay makuptan, guol na. Palaaway na. Lahi na og tanang timplada. Di ba? Sige tagkapildi sa atong gubat, mga igsoon. So we have our own battle to win,
but without God and without recognizing that God is the owner and He should be honored, dapat madedicate na to atong victory nga niya. Kung di na may tabo mga igsoon, di kita maka-experience sama sa na-experience ni David. It is God who preserved him. Mao na sa imo mga lakaw-lakaw sa kinabuhi, daghan magyud gamiton sa yawa to destroy you, who will preserve you? God. Pero kung dili ka kuyog sa Ginoo, who will use you? Satan will use you to destroy other people's lives. Gamiton ka sa yawa para i-destroy ang imong igsuon sa pagtuo. Maunay makita nato sa kasimbahanan mga igsuon. So, you will know who is with you. You will know who is walking with you and to whom you are walking with. Si David, ang mga kaaway gyud nga nagkontra sa Ginoo, mao gyud iyang mga kaaway. So, kinsa may imuhang gi-consider nga kaaway sa imong ginabuhi? Maybe you are fighting the wrong enemy. Make sure na ang katong gipatrabaho sa Ginoo nimo mao gyud imong gitrabaho. So that dili magkasipyat-sipyat ang imong kinabuhi. So, si David ni-increase ang iyang wealth materially, ang iyang prosperity, dinhi siya nagsugod og kalambo sa iyang kinabuhi because he obeyed God in fighting the battle. Amen? Amo sa nakita karon. If we are going to fight the battle nga gi-set sa Ginoo before us, amazing kayo ang Ginoo sa kadaghang dato nganong wa man sila mo'y suguas Ginoo para tabangan ang mga nagkalisod. Nganong kita man? I will try to understand where David came from. He came from the field tending the animals. No? Siya mo'y ibilin pirmi, siya mo'y pabuhion pirmi. Siya ay magkabulingit. Ang iya mga igsoon, daog-daogon na siya. Wa siya apil sa kanang mga nindot nga buhatunon ba? Di ba? Sa diyang nangita na ang kanang hari nga makig-fight para sa Israel. Wag sila labot. Ginagod siya sa mga igsoon. Ngano na magkadiri, pambog si kada. O ka na mga tawhan na mo na hambugiro. Di ba? Ang iya mga igsoon mo, hambugiro. Maugoy gusto mahimong king good. Di ba? Pero ang gawas, nahimo silang kingkoy at tubangan sa Ginoo, dili na. No? Bagsak na. Usay, present, kuwan kay ta, kanang, grabe kita mo present sa atong kaugalingon sa Ginoo, but it is God that will accept or disapprove. So, kinsa may imong kuyog? Siya ba? Huwag kaaway niya. So, diyan na nato makita sa atong pag-involve sa atong kinabuhi sa bulaton sa Ginoo. Do we obey His voice? Nagpa-under ba ta sa authority, sa man of God, sa church? Or you have your own agenda in your Christian life? So, mahibawan nimo mga kaigsunan, imposible man ang pastor may kontra sa Ginoo. Dahil panasabtan na to. Imposible nga ang pastor mao'y maghimo og lakang against sa iyang buluhaton. Kay kung mahitabo na mga kaigsunan, ang pastor tamimi na wa na siya matudlo sa mga tao sa Dios. Maglibog na siya. Inigbarog diri sa tubangan, magjok-jok na lang ta diri. O kabantay mo, daghan kay mga churches karon lingaw na lang ang mga Kristohanon. Wala na'y badlong mga igsoon. Kay ang mga Kristohano babadlongan, wa diha sa Ginoo, manglayas. May na sige badlong para may baw-an ang mga way klaro. Are you listening? Kay para mahibaw-an gyud mga kaigsunan, kinsa gyud ang tinuod nga Kristohanon, kay mamunga man. All right? So let's go to number 2. David's wealth and character. Number 2, his wise stewardship and generosity. Praise the Lord. Tungod kay iya mag-dedicate sa Ginoo, gitagaan siya sa Ginoo wisdom. How to take care of God's resources. How to take care of God's earthly wealth. Nasabta na ito, igsoon. David was a wise steward of his resources and was known for his generosity.
especially in preparing for the building of the temple. Grabe kaayo si David, mga igsoon, wa gyud na niya pakyasa. Kanang lugar na, kanang para sa Ginoo ba? Let's go to 1 Chronicles. 1 Chronicles 29. Tanawa diri, mga igsoon, ang nahitabo sa kinabuhi ni David with regard sa iyang earthly wealth. Verse 1 to 9. The Bible says, furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Para sa Ginoo, o hinaot pa, kaning tukuro nato sa atong kinabuhi, dapat dili para sa tao, kundi para sa Ginoo. Whatever you're trying to establish in your life, mga igsoon, don't do it for man. Do it for God. Alright? So, ingon diri sa verse number 2, now I have prepared with all my might for the house of my God, the gold for the things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood, onyx stones and stones to be set, glistering stones and of divers colors, and all manners of precious stones and marble stones in abundance. So kung imong tan-awon, mga igsoon, ang templo, kung imong imaginon kaning iyang gipanghinganlan diri, maka-imagine jud ka oy sa new heaven and new earth. Nakabantay mo sa mga dapat. Oy, tanawa ang mga dapat. Pero karon, ang pag-establish og tigumanan para sa katawhan sa Ginoo, so that we could fellowship with God in that place, tanawag unsay mga dapat. Dapat ba nga kana? Wa na oy. Ang pagtuo sa mga Kristohanon karon nagkawala. Ang gugma sa Kristohanon ngadto sa Ginoo nagkawala. Ang mga Kristohanon kanon self-centered na. Kinahanglan ampinga na sa mga pastor para dili mga buak ang ilahang damdamin. Kay kung pasakitan nimo ang ilang kasing-kasing, dayog kalain. Di na dayon mo support sa buluhaton. Makauulaw at tumangan sa Ginoo. Alright? So, diri mga igsoon, makita na to ang ilang dedication. In verse number 3, moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Tanawa na, sobra-sobra ang iyang gihatag, mga igsoon. Unsay reason? Kay ang iyang affection nakaset diha sa balay sa Dios. O karon, asa atong affection? Ang iyang gihatag, sobra-sobra. Ang pangutana, na pobre ba si David tungod ani? Na pobre si David tungod ani? No. Ning samot siya kadato. Kay nakaibaw siya, kinsa gyud tinuod tag iya. Sa gubat pa lang, gidedicate niya sa Ginoo tanan. Diri mga igsoon, nagprepare na siya og mga materialis para sa balay sa Dios. Puros best. Ang mga tao karon sa Ginoo gusto lang mangandoy og dagko nga lugar, pero sa dihang pangitaan na ka sa imuhang pagtuo, wala. Di ba faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen? And faith without work is dead. So nagtuo ba mo nga tagaan ta sa Ginoo dako nga property? Mingon din ang mga Kristohanon, amen, amen, pastor, yes, we believe. Ginoo na guna. Okay, agdon mas Ginoo iyang tagaan.
Angayan ba tatagaan? Do you believe that we could purchase a big property? Can you do it now? Ano dako kayong question mark? Dako kayong question mark. Kung angayan ba ang mga Kristohanon? Because we miss the big point, mga igsoon. Nga nung kinalamatag dako nga lugar. Nga tapulan man mag-discipleship. Para unsa man nimo? Paabangan nimo? Maghimo kag recreational nga building? Unsa ta? Dili man na pwede? Di ba? Dapat ang atong tinguha nga makapundok ta as many souls as we can for the glory of God. Mao na nga pag nakaset ang atong affection diha sa house of God, ang ato na unahuna, dapat dako ang property. Dapat nindot ang facility. Dapat sa dihang musod ang mga tao, makakita siya glimpse of the kingdom of God. Are you listening? Diha medyo nasakto si Kibuloy, nindot juga iyang lugar dito. Di ba? Ang mga nanaway, I am not for Kibuloy ha, pero ang nanaway ni Kibuloy, ang mga lugar, mga kaigsunan, di yun, makita ng Ginoo. May patong di tinuod. Di ba? May patong di tinuod. Nituo pa sila, nanghatag pa sila, para kang Kibuloy. Pero kaning atong Ginoo tinuod man, mga igsoon, ang gipangayo ra sa Ginoo is not your money but your time, your effort, your faith. Di pa kita kahatag. Because you have your own life to feed. You have your own life to build. What about the house of God? What about the house of God? Mao na ko magkinaunsa, manglarga ta, manghawa ta, manglakaw ta, mangita taglain. Mao na, dali ra kay ta makabiya. Mga igsoon. Di ba? Mao na tinguha sa mga pastor, kung dili mo makahiusa sa kasing-kasing sa tinawag sa Ginoo, ayaw na lang magpabugat. Di ba? Better to step out kaysa mahimo ka nga kay tulubagon maguna nimo ngadto sa unahan. Ayaw jug kuan na mga igsoon nga kalimtan na si Ginoo kanang mga butang nga gihimo nimo in order nga mabalda ang buluhaton sa Ginoo. Ayaw jug hunahuna nga kalimtan na si Ginoo ang mga panahona. Igabot sa panahon nga motingog na ang Ginoo diha nimo. He will tell you. And you will be sorry. But it's too late. Kay madunggan man na nimo sa katapusan na. He will allow you today because He is silent. Ang iyang gihatag, ang iyang mga mensahidor, warningan, ang mga katawhan sa Ginoo, tudluan, ang mga katawhan sa Ginoo, badlungon, ang mga katawhan sa Ginoo. But when it is God that will speak, that would be the end. Diba? So samtang wala pa na nahitabo mga kaigsunan, be wise as a steward and be generous, not dangerous. Amen? Generosity ba? Dili ka ng dangerous ato ang kinabuhi mga igsoon. In verse number 4, even 3,000 talents of gold, of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay the walls of the house with ninduta sa simbahan nila, sa ilang templo eh. Pagka ninduta sa ilang templo mga igsoon. O bisa na lang atong imagine asa naman ang temple sa Ginoo, atong kinabuhi. O kumusta ang temple karon nga na ang Ginoo nagpuyo? Na overlayhan ba aning mga butanga? Mabitan na insulto kayo para sa Ginoo, suluban na nimog ukay-ukay ng imong lawas mga igsoon. It is the temple of God. God cannot bless you
Di ba? We are the temple of the Lord. And as we are gathered as a church. So naadiha na to ibutang atong atensyon, being the temple of God. Ang atensyon na to naa sa house of God, which is called the body of Christ, the church. Alright? In verse number 5. Tanawas verse number 5. The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manners of work to be made by the hand of artificers. Kanag yung mga batikan gyud. Kanag kaybaw silang gibuhat. And who then is willing to consecrate his service this day unto the Lord? O, kinsa man? Kinsa man ang willing nga mo dedicate? Kani pa lang mga ginagmay nato, mga igsoon. Building our resources. Getting out of prison. Mao na atong gisigig paningkamot o bugno karon. That is our enemy as of this time. Who are dedicated and willing to consecrate your service for that matter? Nagtuo ra magod mo nga negosyo ra na. It is God's way, it is God's wisdom nga gihatag sa tua nga dili nato ma-separate ang pagpanginabuhi ug ang pagpangalagad. It is one. And God make it more easier for us to do His work. But where are the people of God? Wala man ko'y nakita nga willing na nag-consecrate gyud sa iyang kinabuhi para sa buluhaton karon para sa Ginoo. Di ba? Kay mag-agad naman gihapon sa imuhang kaugalingon nga desisyon. God cannot make a decision for you. Di ba? Ang illustration kagahapon. Panalitan na itaw nag-ingon nga kanang iya gyud linya ba ang pagpangita og gold. Nakadetect og gold diha sa imuhang balay. Masilaw sa yuta. Pero nindot na kay kagsawg. Naka-tiles na. Ya, kumpleto na gyud ba? Pero naa diha ang gold lagi. So, sa may buhaton na mo, ikitag-ias bay. Tingali mo asawa, maghinawak na, magigigyan. Gubala ron. Tuo mo ka to. Gubala ron, kay biyaan ti ka. So, dagang reason. Maikog, o anugnan ka, maguba sa imong sawg. Ang uban, maingon, wamang ko'y para bungkag, wamang ko'y para kaut. Kanang sawg o kanang para kaut, na nag-symbolize. Ang kanang sawg, nag-symbolize na mga kaigsunan sa imong panginabuhi karon. Kampante na ka. Ang imo na lang, gisigag pasinaw sa imong sawg. Gisigag pasinaw sa imong source of income. Nga diha ra gyud na taman sa imong sawg yun. Diha ra gyud na taman sa imong kinabuhi. You cannot extend that. Pwede man imo i-extend imong sawg sa imong silingan? Dili. Ana na nakutob sa imong wall. That is your job. That is your source of income nga imo ra jud na. You cannot share your floor to your neighbor. You cannot share your floor to the church. Sabta na to, imo man ang balay. So karon, sa may symbolize sa piko, pala, jackhammer. Imong puhunan. Puhunan nimo sa resources. So kung dili ka mangitag paagi, wa kay pala, mangitag paagi kay puhunan man na. So na kay pikog pala. Unya, kung dili nimo buko na imong floor, ipadapre na nimo imong pikog pala, sayang man oy. Mo na daghan nakasud na, naka-invest na sa resources, gipadaplin ra. Kay gisayagan sa ilang sawg sa pagbungkag. They cannot get the gold. Nakuha ninyo? Puros hadlok mga igsoon. Look at David. Look at
Abraham nga atong gisgutan, biyain ang imong sahog. Kay adto giyahan ti kag asa ti ka patungtungon. Usa gibuhat ni Abraham? Gibiyaan. Are you following this? Kita karon puros ta mahadlokon nga mga Kristohano. Di ta gusto mo guba sa atong comfort zone. Di ta gusto mo guba kung asa ta nakatay sa atong kaugalingon diha, mga igsoon, nakahigot diha, nga maoy, murabag kung mawala na, murag mawagtang natas kalibutan. Maunay sipyat nato, and that is why, nag-cycle, mga igsoon, ang atong kinabuhi, wa gyud kasulbaran ang atong problema. But God wanted us to succeed. So when God blesses you with wisdom, God blesses you with resources, God blesses you with strength, God blesses you, mga kaigsunan, you need to be a good steward of it. And be generous. Be a good steward. So I challenge you to destroy your floor. Use the resources. Get the gold. Naliman kang imong gibalibaran ang gold, mga igsoon, nga pakapatukod ni mong mansyon. Ang imo rang gianugnan nga mubuak ka na imong hagsaw ga pila ra na ka square meter. Nasabtan na to? Pila ra gidawat nimo na imong sahog karon? Pila ra gidawat nimo sa imong resources karon? And how many souls nga imong natabangan? How many souls nga imong nasyaran sa pulong sa Ginoo? That in the resources that God gave us today, when you do the work, the more people would hear the gospel of God. Klaro kayo, mga kaigsunan. Ang problema ninyo, kaya di mo maminaw. Klaro kaayo ang gospel presentation. And it is so relevant sa ato ang resources. Because that is what God wanted us to have. Healthy life, wealthy life, and wealthy soul. Prosperous ang kalag. Pero wala man nakatunong. Pasalamat ta, mga igsoon, nga naay mga tao sama ni David karon atong makatunan ang ilang kinabuhi. In verse number 6, then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds with the rulers of the king's work offered willingly. Tanawa, pag makita sa mga tao, mga kaigsunan, ang imong gibuhat para sa Ginoo, and God is pleased because nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing nga tinuod ka, nagdidikit yung ka sa imong kaugalingon, and you are not selfish. You are for God's glory. You know what God will do? This kind of people nowadays, He will bring it to you. Sila na mo'y manawag, the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel, captain of thousands and of hundreds. Tanawa ha, mga rulers of king's work, they offered willingly. They want to take part of the resources. They want to take part of the project that we are doing for the glory of God, for His work, for His church. Pero kung kita mismo, wa tay kasing-kasing nga mubuhat, mo sacrifice, mga kaigsuonan, sa atong kaugalingon, mura mong mawad-ag kayamanan kung manganhi mo diri. Mura mong mawad-an og kinabuhi kung manganhi mo diri extra days. Maulaw ta nato eh. Di ba? What did you do in replacement sa pwede na itong buhaton diri para sa Ginoo? What did you do? What did you do yesterday night? Pero pasalamat na sa Ginoo na itulo, duha ka kalag na assured kagabi. Hopefully, nga ma-monitor gito og ayo. Hopefully that you will do your part. When you bring someone here, unya atong nasiran sa pulong sa Ginoo, use the resources in order to have a kanang more kanang tangible reason ba nga makigistorya kaniya, which is true also. Nindot kaayo ni ang pamaagi sa Ginoo, mga igsoon.
Pero kung dili nato makita ang tinuod nga kausa, sayang ni mga tawhana kay ipalikay man is Ginoo. In verse number 7, and gave for the service of the house of God of gold of 5,000 talents and 10,000 drams, and of silver 10,000 talents, and of brass 18,000 talents, and 100,000 talents of iron. And that was verse number 8. And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the Lord by the hand of Jehiel, the Gershonite. Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Karon, we are fighting our own battle, and God is looking for a willing person to fight. Diha pa lang, maglisod na tang pangita, mga igsoon, because you have another way. You have another plan, which is contradict sa plano sa Ginoo. Di ba? Ang problema sa church, dili honest sa ilang pastor. Kasabot mo, unsay pasabot na nang dili honest, they will not talk to their pastor. What is going on with your life? Your life is your life. Mao na inighatag na to diri og mga possibilities na mapauswag na to ang buluhaton sa Ginoo. Amen ra mo kay amen diha, pero wala mo diha. Mao na inigsugod na to mga kaigsunan. Ikaw mismo may mumap. Nga naman, wa man ka diha. Unya mo decider dayon, it will not work. It will not work because you did not work. Di ba? Klaro kaayo eh. Perting klaro ha. So, dili maayo mga kaigsunan nga pasanginlan na to ang Ginoo nga dili siya kamao mo provide. He knows how to provide. Look what God did to the life of David. Sa gubat pa lang. Di ba? Ni-increase na iyahang treasure. Plus, tungod sa iyang pagdedicate, sa iyang kinabuhi, o sa unsay naa niya, daghan kaayo naghatag. Daghan kaayo gigamit sa Ginoo nga naghatod dito for the work of the Lord. Pagkaniduta. Lastly, number 3, His divine blessing and favor. Naa siya'y divine blessing, gikan gyud sa Ginoo mga kaigsunan, and divine favor. David's prosperity was greatly attributed to God's blessing upon him. His relationship with God brought him favor and success. Remember David was called the man after God's own heart. Was he perfect? No. He's just like us. Na ay weakness, na apoy strength. Pero mga igsoon, nakita na to ang mga sipyat ni David sa iyang kinabuhi, and it was not small matter. Di ba? Murder, adultery. So naa sa kinabuhi ni David. But the good thing is, si David ni believe jud sa Ginoo gyud nga wa gyud niya gitangtang sa iyang kasing-kasing that it is God that can make him whole again. Ang problema nato kay palayo man tas Ginoo god. In 1 Chronicles chapter 29, 10 to 13. Ipadayon nato mga igsoon, 10 to 13. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Kana palang daan diha nagpakita mga kaigsunan that David was blessed by God until sa katapusan sa iyang kinabuhi. In verse number 11, Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Mauna si David, gipanalanginan sa Ginoo kay wa gyud siya nangangkon bisan gamay.
That is the reason why David had a divine favor from God, because God sees his heart, mga igsoon, nga real diha sa Ginoo. Katugyanan. Ikaw, kung panalitan ikaw dato kay ka, unya nakita nimo nga ang imong gisaligan sig pangawat nimo. Saligan pa nimo. Pakupton nimo sa yawi sa imong balay, sa tanang purtahan sa imong balay. Bisa na lang yawi sa CR igsoon, di yun mo siya tugyanan yun. Kana pang yawi sa main door. Nga di ka kasalig. Tanaw ra ko do. Si David ingon ana iya pagtan-aw sa Ginoo, imo ni tanan Lord. Ug ikay ulo ani tanan. In verse number 12, mga kaigsunan, the Bible says, both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Tanawan ang mga igsono. Kung ang Ginoo lang gikuyog na to, ang iyang kamot is to make great. What happened to us? Ngano nahigot man ang atong utok nga pobre mamig kaliwat pastor? Nganong ato magyuning ipugos nga mahawas mi sa kalisod nga naaman na among kaliwat, klaro man ang ebidensya. Well, ang imong kaliwat na abay pulong sa Ginoo. Do they serve the Lord the way God wanted them to serve? Na nakadungog ba ka nga ang imong kagikan, mga kaigsunan, nagwali sa pulong sa Ginoo? Well, don't listen to them. Do not let yourself nga mag-agad ka kung diin kagikan, kay karon you are a new creature. All things are passed away, and all things become new. Pulong sa Ginoo man na nag-ingon. So tiyarang atong kinabuhi, both riches and honor come of God, and He should reign. Tanawa, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand is to make great. Tanawa ra gud, himuwa gud ang goal sa imong kinabuhi, and to give strength unto all. Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name. Hallelujah. Mao na mga Kristohano, wa tay laing buhaton sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, maghimaya tas Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pero samtang naghimaya as Ginoo, buhata ang gusto sa Ginoo, kay lisod kay ni musikag, praise the Lord. Hallelujah. Niya wa nang halagad sa Ginoo. Di na maayo. Musikag ingon, I love you, ma. I love you pa. Pero pirtik tapula na. Og sugoon magbagot-bot. Mutuo ka na iyang I love you. Di ba? If you love someone, you need to give some sacrifices. Oh, do you love the Lord? Unsa na may imo na sacrifice para sa Ginoo? O kinsa aman ang imong gihimong sentro sa imong kinabuhi? Di ba ikaw gyapon? Di ka mapugos kay di ka gusto. O niya gi-exchange nimo ang Ginoo sa uban mga tao. Kay mas tumano nimo ang tao kaysa Ginoo. Ngayon sa tudlo ni Peter, mga igsoon, sa actual nila nga experience. I will obey God rather than man. Unsa mga Kristohanon karon? Ni obey sa man rather than God. Nalahi na. And verse 26 to 28, katapusan ng verse atong basahon. The Bible says, thus David, the son of Jesse, reigned over all Israel. Tanawa? Ni-reign siya sa tibok Israel yun. Kisa si David, kamanghurang anak ni Jesse. Kisa man si Jesse, unsa may great nga history about Jesse. Unsa man siya kangilngig nga tao. Unsa man siya kadato. Unsa man siya kailado. Dili.
Simple lang. Wa nagkalisod pero dili sad siya great. Di ba? Pero diha nagikan si David. And it is God nga iyang gisunod, mga igsoon mo, iyang gialaganan mo, gitagaan niya, gidito niya, gidedicate iyang kinabuhi. And he, as what David said, ang kamot sa Ginoo will make great. And look who David is. In verse number 27, and the time that he reigned over Israel was 40 years. 7 years reigned he in Hebron, and 33 years reigned he in Jerusalem. Mga kaigsuonan, dili siya nag-reign nga pipila lang katuig. Tanawa, hantod siya kamatayon ha? In verse number 28, and he died in a good old age, full of days, riches, and honor, and Solomon his son reigned in his stead. Wala siya namatay sama sa iyang pagkatao because he walked with God. Now, karon, pobre matag kaliwat, pobre tag kagikan, but what about walking with God? Will I progress? What happened? Ngano wa may progress nga nakiglakaw makahatas Ginoo? Di ba ang Ginoo mo himo nimong great? Unsa may reason na to? Okay, ba ko na gyud tay reason gyud. Ang problema sa mga Kristohanon, we keep our reason in our heart, we did not give it to the Lord. Reason why we are still in poverty. We are still in the wilderness. We don't know what to do in His work. Simple naman yun unta kayo ang buluhaton sa Ginoo. Go and make disciples. Go and preach the gospel. The very simple message, mga kaigsunan, the death, burial, and resurrection of the Lord. Simple kayo ang mensahe. But you need to study the rest so that mas malig-on pag yun ang iyong pagwali sa Ebanghelyo. Para inigpangutana sa imong gidisciple, dili ka mo nga, sorry ha, gaspelan ta. Dapat kaibaw ka. But ang imong dapat hibawon, diha ka mabait, diha ka mahait ang imuhang salabutan tungod sa imong pagpangabig ug kalag. Because it will make you wise. Di ba? Sa kanang sige ka og share sa pulong sa Ginoo kanang ebanghelyo mga igsoon, makapahimo na nimong wise. Kaya nagingon na nadaan sa Bible, he that winneth soul is wise. Alright? So makasabot ka. Pero kanang sige lang kag tuon, wadyo kay sulwening, makapahambugero na nimo. Gabisa na imong pastor, laliso na nimo. Dili nakakasunod, kay naanak kay kaugalingon, kintahay nga wisdom. Ambot ug nganong ang wisdom nimo imong gituhuan nga naal kontra man sa giyas Ginoo sa iyang tao. It must be wrong. Amen? Kay di man pwede lagi duhay man labila sa sakyanan. Usa ra jud. Di gid pwede duhay malabila sa barko. Unya tumoy-tumoy pa jud. Ang usa padung dito. Duhay palabad. No, duhay ilisi. Asa man napadung inyong barko? Nga duha may kapitan. Mabitaw na ang panimalay mga igsoon, ang bana mo ra gyud nay kapitan. Ang asawa sulugoon sa kapitan. Ang asawa dili mangilog sa manubila. Di ba? Pero mao'y tigdasig sa kapitan. Kapitan. Sa mong kinahanglan, masahi. Kape. Dili kay magsigi kag yaw-yaw tapas kapitan. Mabangga mo bato. Di buslot inyong barko.
Dili pwede sa barko o sa regyo kapitan. Ang uban, support. Di ba? O na may taga-barko diri. Di ba? Sakto na, Brad? Sa aeroplano o sa regyo pilot. Ang kauban niya, co-pilot. Dili gid pwede. Kung ang pilot mo ingon nga, okay, take over, diha pa mo take over. Pero, inigbalik sa pilot yun, hawa dyan ka diha. Kung gubot kayo ang panimalay. Kaya magdahong magod nga pwede pulihan ang tinuod nga kapitan. Dili gid pwede pulihan. Muna kita mga lalaki, magbansay-bansay gyud tag-ayo sa pagkaton sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pagpangampitan nato sa atong pamilya, di adiri ang atong pag-asa. Without this, mga igsoon, atakihong kag rebelde sa imuhang pagkakapitan ug ang pinakagrabe nga rebelde unya asawa nimo. No, mo nay kuyaw kaayo nga kuan kay mohaghag na pero nay kutsilyos loyo. Mo na nay mo muluyan nimo. So nindot kayo ang nahitabo sa kinabuhi ni David, mga kaigsonan. Di na nato na malalis, he is the man after God's own heart. And this is the reason why. Gipanalanginan siya sa Ginoo victory, Ginoo gyud iyahang gihalaran sa tanan. Unya ang iyang kasing-kasing naka-focus ngadto sa simbahan sa Dios. Sa templo, mga kaigsunan. Karon sa atong panahon naa sa simbahan. Kung nakatutok pa lang atensyon sa mga Kristohanon diri. Usag-usa nato maingon nga di ni angayan diri pastor kay kinanglan na agud ta diha sa, di ba? Dili na ari ta diri pastor, ayo di pastor. Sayop sad na. Kaya giyahin mi pastor. Support me. Kaya di gud pwede ang tao may kanang kuan giyahan ang pastor sa membro ba? Wa gyud ay padulngan ana gyud. Daghan na kay natabo mga kasimbahanan ang membro may gisunod-sunod sa pastor asa sila gihatod kanal. Nagkamuriching ang simbahan, mga igsoon. It should be the man of God that knows where to go, what to do. Amen? When to rest. Dapat ang pastor nakaibaw, anak. Muna karon mga kaigsunan, medyo nagtag-ubwarta, muna resulta, daghang kayo nga mga damage. Kaya nighugot sa pisi, mga lagpot ang uban. Kaya ubang membro, hala, bira, al kontra. Ya, pastor po din, gamay na ba kayo kauban? Salamat na lang kay ang mga angels dili nagkupot pod. Di gyud malupig. Mao na inig-bulhot sa mga membro nga mga sutil mga igsoon, iganap pak hugot ang pisi, lagpot ang mga membro way klaro. Makabuhi sa pisi. Mao na please don't. There should be no tug of war in the church. There should be only one direction. And that direction is the direction where God wanted us to go. So dapat mao na atong tutukan. Unsay mga programa diri sa simbahan, atong suportaran, atong tabangan, dili ta maghimog atong kaugalingong kalihukan, mga igsoon. Kay kung imo nang ibangga diha, nya mingog ka nga nagpuntok-puntok sa big tao diri. Ni asa man nimo dadon? Kung dili ka insyon, kung dili na discipleship, kung Bible study na mga kaigsunan, ay yun nagdadad diri, labad-labad sa una to diri. Di ba? Ayaw sansani ang pastor og palasanon. Kaya ang sugo sa Ginoo, matag membro, muatiman. Matag membro na ay gisapnay. Mo na gitawag mga igsoon og discipleship. Ang term anak karon, networking. Mao na nga kamo, hilas-hilas lang mong lain-lain inyong naong anang networking. Nangupya na sila sa discipleship. Di ba? So kupyahon di ay nila ang discipleship, which is very effective sa ilaha nga kanang area, no? Sa simbahan ni noon, wala na himong effective. Kaya nga naman, sayop ang pagkatrabaho. Sayop. Mo na nisud kang networking, yap sila kag hakot daghang kayo yung kuman kasi yung follow-upon, wa gyud sa kusa. Ita na sa kag hakuton. Yan sad.
Ya pagkaman, pag kay palaupo na namin sa kusa, matiguang na lang ka. Huwag yung may tabo. Pero mo focus ka kusa. Pag dili siya, pangita daglain, focus. Pag dili, pangita daglain, focus. Mailam na nimong willing o dili. Amen? Kaya kung kamo, di pa mo membro simbahan, biyaan mo Biyaan mo. Kay, wa man mo di na ko makita ba ang inyong sincerity. Lain ang inyong agendas kinabuhi. Di mo musunod, di mo follow instruction. Di mo study. Di mo learn. No? By now, dapat kay bawo na ka mo share. Prepare rabi at panahon sa pagsugod. Pero orong ako, makatudlo naman ko mga igsoon nga, murag dugay na ko ba? Maabi kay, pastor, magod ka. Di magod. Di ba discipler po ka? Ay, yung inarig ka kay bawang tudlo. Di ba, parehara tag Ginoo kay saligan? Ang problema, wa ka nag-studio. Sa may makatunag, wa ka nagtuon. Wala, so saan mo take exam, kung wa kay gitunan, wa gyud. Pero saan mo take exam, pertili mo tuon, silikway na mo Ginoo, ungot, utok ni mo. Bisan pa dako imo grado, di gano'n mo mapuslan. Nga naman, way Ginoo nga mo panalangin nimo. So, pasalamat ta ning kinabuhi ni David mga igsoon, and I hope na ato na hinumduman. Wealth and character should go together. What kind of character is it? It is the character taken from the Word of God. Dili character nga makuha nato together with the money nga atong naangkon. And that is worldly character mga igsoon. So dapat ang atong character gikan gyud sa pulong sa Dios. All right, every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. Thank you for giving us another lesson about wealth and character. And this time, about David. Thank you, Lord, sa iyang kinabuhi. Thank you sa iyang dedication. Thank you, dear God, nga siya naagyod ang iyang naong sa imong templo. Naagyod ang iyang naong diha sa imuhang presensya. So please help us also, dear God, nga mahimo mi pareha ni David, nga ang among huna-huna og kasing-kasing kanunay gyud nga huna-huna og magplano nga magamit gyud minimo, Lord, sa imong buluhaton. And please allow your people, dear God, nga proteksyonan gyud nila ang ilang kasing-kasing ug ang ilang tibuok kinabuhi pinaagi sa imong pulong. Kay maura gyud ni ang mo cover, maura gyud ni ang mo protect ug mo guide namo, Lord, sa agianan nga nagsubay sa imong kabubuton. Because without your word, dili gyud na imong kabubuton, Lord. And if we are going to go against the guidance and the leading of the church nga imong gihatag namo, Lord, asa man mi padung ana. So thank you, dear God, for the wisdom that you have given to this church. I pray that you will help us, dear God, nga ang kaning tent making nga imong gihatag namo, Lord, in order nga mahimo namo ang among obligasyon sa imong gisugo namo sa pag-rescue sa mga nanginahanglan. Amo gyud ning masabtan, Lord, nga makuha gyud ni sa matag usa, nga dili ni para sa pagpalambo sa amoang panudlanan, kundili para ni sa pagpalambo sa imong buluhaton. Unya ikaw na may bahala, ikaw na mag-igo sa among panudlanan, kay mas sigurado man gyud kung ikaw may moatiman ana. Salamat kayo, Lord, sa opportunity nga mahimo mi nga alagad nimo. And I pray, dear God, that in this invitation you will bless your people to come and to ask forgiveness kung naaman sila'y gipakita nimo, Lord, sa ilaha nga angay nilang kapangayuag pasaylo. And please help them, dear God, to come with a pure heart tonight. This is for your glory in Jesus' name. Amen.